Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin ng maiksi at mabilis mga kababayan ay itong nagiging backlash na naman ng pagkikita ni Leni Robredo at si Bilasang Pusit na si Sara Tamilmil Duterte. Kasi po mga kababayan, kung maalala nyo sa previous content na vlog natin, yun nga si Pusit, mukha namang talagang Pusit na kino-cover up niya pa yung sarili niya at siya nga ay nakipagkita kay Leni Robredo at ayon nga sa scooper ng politiko, na isama natin yan sa isa nating vlog, na very persistent itong si Pusit na makipagkita kay Mama Lenlen ninyo. No, sabi pa nga nila na wala sa schedule ang pagkikita nila, no? At kalaunan nga ay nagpa-unlock naman itong si nanay ng mga pengs, no? However, mga kababayan, eto na ang backlash. Unang-una, hindi po masaya ang mga kasamahan ni nanay ng mga pengs na mga dilawan sa kanyang ginawang pakikipagkita kay Bilasang Pusit na Sara Tamilmil Duterte. At the same time, yung mga followers ni nanay ng mga pengs, yung mga kakampengs, ay hindi rin po masaya. No? Meron po tayong napanood na isang YouTuber din ng kakamping na hindi po nila nagustuhan ang pakikipagkita o yung paggamit na naman ni Pusit sa kanilang nanay pengs, no? At eto nga po, sumambulat na ng tuluyan ito. Mukhang meron pong nagsisinungaling. Mukhang may nagsinungaling, hindi nagsisinungaling. May sinungaling at may nagko-cover up, ha? Sino po ang galit na galit dito, no? Yan po ay walang iba kundi ang inyong Mr. Senator na lawsuit, no? Yung mahilig magdemanda. At meron din pong sinabi ang opisina ni Bilasang Pusit. Meron na naman siyang official statement kasi talagang binibira po sila, no? Unahin natin dito muna yung sinabi ng former spokesperson ni Leni Robredo, si Attorney Barry Gutierrez. Kasi ito yung nagsasalita kahapon no? Nagpaparinig siya. Kasi nga itong si Bilasang Pusit na Sara Tamilmil Duterte ay napakabastos, no? Nagsalita po, no? Kala mo naman pupurihin niya si Pusit, hindi po. Pero bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa and shout out sa inyong lahat and may God bless us all. So, unahin natin, 3 article lang to mga kababayan pero juicy to. Pinag-uusapan to, no? Marites din tayo, no? Sa huling-huli meron tayong sasabihin. Okay? Sa ulat ng balita, sabi diyan, di tayo bastos. Hindi daw bastos yung kampo ni Mama Pengs ninyo, ni Mama Lenlen. Ayun ang sabi ng kanyang former spokesperson, Attorney Barry Gutierrez. Di tayo bastos, Attorney Barry nagsalita sa pagkikita nila BP Sara at ni Leni. Nagsalita ang dating spokesperson ni dating Vice President Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez patungkol sa umunoy pagdalaw ni BP Pusit sa tahanan ng una sa pagdiriwang ng pista ng mahal na ina ng Peña Francia sa Naga, Camarines Sur. Ayon sa panayam ng ABS-CBN News kay Gutierrez, personal at hindi politika ang naging pag-uusap ni na Duterte at Robredo. Ayan sabi niya, the conversation was personal and not political. Okay, so sa palagay mo, Barry Gutierrez, maniniwala kami sa iyo.
Imposible, no? Bakit? Ako, talaga di ako maniwala dyan sa mga yan. Kailan ba ako naniwala sa Pengs? Kailan ba tayo naniwala kay Lenny? Ang daming kapalpakan yan. O, pasensya naman sa mga Pengs, ha? Alam ko kayo, sumusuporta kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Karamihan ng programa ni Lenlen, ina-adapt ng Pangulo. 'Di ba? At ang yung mga proyekto ng mga pangunahing leader ng Dilaw, tulad ni Drilon, na ngayon ay masayang-masaya kasi yung pinakamatagal niya na, pinakamahal na proyekto niya ay pinondohan, no? Yung natitirang kailangang pondo para dun sa dam, dun sa lugar nila, ay napondohan at natapos. Di po ba? At maraming itinutulong din dyan sa inyo. Remember, may isa tayong vlog dyan. Yung mga magsasaka sa Bicol Region o Region 5, tinulungan po ni Pangulong Marcos na mapasa kanila ang mga lupang sinasaka nila. Alam nyo, yung Iloilo, Capiz, yung mga lugar dyan, 1,792 ARBs ang nabigyan ng land titles. Napatawad pa yung mga utang nila sa mga bangko. At binigyan pa sila ng tulong. Magrereklamo pa kayong mga Pengs. Diba yun ang gusto nyo rin? Ibuhos ang tulong sa mga mahirap. Sabi nyo nga, laylayan eh. Diba? Diba mga nasa laylayan yan? Magrereklamo pa kayo. Pero, yung mga leader nyong Pengs, mga sinungaling. Bakit? Mamaya, makikita nyo. Barry Gutierrez, di ako maniniwala na personal at not political. Huwag mo na kaming lokohin. Ginajaming mo kami. Yung kausap ng boss mo sinungaling yan eh. Pusit nga yan. Tinawag na pusit, 'di ba? Ng Makabayan Black kasi nga super sinungaling. Nagtatago sa tintang itim pag nasusukol na. Nagtatapang-tapangan lang kasi daw Duterte daw siya. Hindi niya alam yung tatay niya at saka siya at yung mga kumapit sa tatay niya ay punong-puno na ng kaso. Malapit na kayong masukbit ng ICC. Di ba, Barry Gutierrez? Sino nagsisinungaling? Yan ang sasabihin dito. Eto. Bakit, no? Eto pa ang naobserbahan ng politiko. Itong si politiko, chismoso to, no? Tignan ninyo, sabi ng politiko may follow-up base sa kanilang scooper. Naglinis pa ng bahay. Leni Robredo informed in advance about Sara Duterte's visit. Naku, nagkalabasan na mga kababayan. Sino sa dalawang kampong ito ang nagsisinungaling? Kasi sabi ni Barry Gutierrez, di ba? Ano naman yan? Biglaan. Pakikipagkita. Personal at hindi political. Dumating doon si VP Sara, pinaunlakan naman siya. Wala nga siya sa schedule yung pala, sabi ng scooper ng politiko, naglinis pa ng bahay. Leni Robredo informed in advance about Sara Duterte's visit. Sino ang nagsisinungaling dito? Former Vice President Leni Robredo knew about BP Pusit's plan to meet her days before the latter flew to Naga City. Contrary to the claim of Robredo's camp that she only learned about the visit minutes before they met. An scooper, di ba yung chismosang palaka ng politiko, that Robredo reportedly did some housekeeping, talagang naglinis, parang kayo, di ba? Parang si Mrs. dito, pag may darating, maglinis ka. Hugasan mo yung banyo, linisin mo, kailangan na Clorox yan. Ganun po, mag-agyo-agyo ka dyan, magpunas-punas ka. Di ba ganun tayong mga Pilipino, kung may darating na bisita, nagka-housekeeping, naglilinis. Lenny, di ba? Antindi ng chismosang palaka ng politiko. Robredo reportedly did some housekeeping ahead of Duterte's visit Friday. Several cars were also spotted in her neighborhood days
before the meeting. Ay, nako. Sabi ko na nga, hindi mapagkakatiwalaan tong dalawang babaeng hindot na ito eh. Parehong sinungaling eh. Oy, mga kakampengs. Yung mamalenlen ninyo. Pinagsinungalingan kayo. Do you felt betrayed now? Traidor pala ang mamalenlen ninyo. Napaghahalata mga kababayan. Mukhang pinapatunayan lang dito kung totoo man ito ni Mama Pengs nila na may nangyaring di maganda noong 2016. Di ba? Remember the 2016? Baka naman totoong fake BP ka, sabi ni Pusit. Pero okay lang sa'yo. Kasi mabait naman ako. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng kanyang mga followers. Insensitive si Mama Pengs. Sino nagsisinungaling? Si Pusit? O si Mama Pengs? Or pareho lang silang sinungaling? Eto pa sabi ng scooper. Hayop tong no? Hayop tong scooper na to eh. The Vice President's visit appears to be the reason why there was a thorough. Talagang dapat wala akong makitang alikabok dyan Kailangan pagtingin ko sa floor, nakikita ko ang sarili ko. Ibig sabihin na floor wax ng maigi. Nabunot ninyo maigi Wag lang basta-basta klaseng floor wax, hindi yung tagpipiso. Dapat Johnson & Johnson. Di ba? Nung mga kabataan namin, 1980s, 81, nung grade 1, no? Yung iba, lang parang yung sa kandila lang. Yung tinunaw na kandila, yung floor wax. Pero pag may pera Johnson & Johnson floor wax. Di ba, Mama Pengs? Ala ka, nahuli kayo. Merong atsuchuchu, merong puting ahas. May puting ahas din pala sa bahay ni Lenlen. Ipinagkanulo ka, Lenlen. Mukhang ikaw yata ang sinungaling dito. Pare-pareho lang naman kayo sinungaling kasi magkakampi nga kayo, di ba dati? O pinakita natin yan sa previous vlog natin. Ikinakampanya ng mag-amang Duterte. Si Noy Noy. Saka si Maroas. O di ba mga dilaw? There was a thorough cleaning of Robredo's house before they met. Ayun ang sabi ng scooper. Ay, nako. Grabe. Eto po, sabi dito. Yung statement ng OBP sa GDM, sa Global Daily Mirror. She neither looked desperate nor distressed. Nako. Hindi daw mukhang desperate. Si Pusit. Desperada. Tapang-tapangan lang yan, pero wala na yan. Litong-lito na yan kasi wala na. Binaboy niya ang Marcos. Sinong boboto sa kanilang Marcos supporter and loyalist? Binaboy nila ang Dilaw at si Pengs, pero si Pengs, mukhang kakampi na. Sabi niya, meron naman akong 15 million votes Oy, kakampengs. Oy. Kayo pala, no? Nagplaplastikan lang pala kayo. Kayo pala ang totoong mga ogag. Mga walang prinsipyo. Oy, kayong mga Pengs, Ikaw, Lenlen. Pagkakampihan mo, no, si Tamilmil, no? Isa lang ibig sabihin yan. Makasarili ka rin. Insensitive ka. Biruin mo yung pinagsasabi nitong si Pusit sa mga kakampi mo. Lalong-lalo na kay Hontiveros nung budget hearing niya sa Senado. 'Di ba? Binastos niya ng husto. Winalang hiya niya si Hontiveros. Ikaw din, Lenny. Winalang hiya ka nitong Pusit na ito. Tapos, parang wala lang. O, 'di ba napaka-insensitive mo naman? Ito ang sabi ng statement niya, The office of the Vice President has confirmed that Vice President Sara Duterte had a casual meeting with her predecessor, si Lenny nga. OBP says the face-to-face encounter was arranged by Bicolana friend adding Duterte. Nako, imposible yan. Ito daw ang sabi,
Kwentuhan lang daw po talaga, wala, no? She neither look desperate nor distressed. Ayan ang sabi nila sa GDM. Huwag na nating basahin yung kanyang statement. No, puro naman statement yan eh. Magaling lang magbigay ng statement pero sinungaling pa rin mga kababayan. Oh, naglinis ka pa pala eh. Ito pa sabi, Politico has obtained a photo showing a black SUV believed to be part of Duterte's convoy en route to Robredo's residence in Naga City. Their meeting reportedly began past 2 p.m. Friday. The scooper said the meeting was supposed to happen around lunchtime but Robredo reportedly balked after learning that information about Duterte's meeting had leaked to her colleagues. Ay, naku, uurong pa sana. Ibig sabihin, si Lenny ang nagsisikreto. Oh, mukhang may balak na talagang iwan ni Lenny pala ang dilawan. Magsasarili na talaga. Kasi alam niya, no, pawindang na ang mga dilaw. Ay, nako, tinatraidor ni Lenny talaga ang mga kakampi niya. May traidor, sa bagay. Ganyan talaga sa politika, no? Pag di ka na makakita ng suporta, jump around na. Pero nagkamali ka ng ija-jump around. Lalaruin ka lang ng Duterte. Malamang itong si Tamilmil, hihingi ng suporta kay Lenny para kay Bato, para kay Go, kay Philip Salvador, o di kaya doon sa dalawa niyang kapatid pag nag-decide na tatakbong senador. 15 million ba naman ang boto ng mga Pinks eh? 'Di ba? Ang tanong, susunod ba ang mga Pinks? O pag sumunod kayo, ano kayo? Wala rin kayong prinsipyo. 'Di ba? Kinain nyo rin yung inyong mga sinabi. Oh, ganun lang. Pare-pareho lang kayong mga hipokrito. Oh, eto na. Yung isang stalwart ng opposition. Yung si Boy Caso. Kung merong Boy Butas o si General Butas, ito naman si Trillanes, tinatawag ko ngayon, hindi na siya senator eh. Boy Caso. Sa dami ba naman ang kinakasuhan niya eh. O di ba? O di ba yung mga pending kaso na sinampa niya kay Duterte, kay Go, kay Pulong at do sa asawa ni Pusit, no? Ngayon, eto naman. Nagbigay po ng saloobin, masakit po ang loob ni Senator Trillanes, si Boy Caso. O, sa balita, sabi niya, Trillanes, sinita, pagkikita ni na BP Sara, Lenny, somebody is lying to cover up. Correct. Sino sa dalawang hitad na ito na parehong mga busy ang utak sa paggawa ng kabalbalan at kasinungalingan? Na mga utak traidor pala. Pasensya naman sa mga Pinks, o di ba? Ano ang sabi ng scooper? Gustong umatras ni Lenny nung nag-leak yung impormasyon sa LP na sila ay magkikita ni Pusit. Kaso biglang dumating si Pusit nandito na ako. Hi, Beshi. Oh, kiss. Ganun-ganun pa sila. Uy, alika. Wag na tayong mag-usap politika. Magmeryenda na lang tayo. Na alam mo, naglinis ako. Pinalinis ko talaga yan. Yung floor wax ko, imported pa yan. Saan galing po? Dyan lang yan sa sementeryo, pinagpupulot ko. Imported eh. Saan? Sa Baryo Puti. Yung Baryo Puti sa amin sa Gapo. Sementeryo. Product of Baryo Puti. O di ba sabi ni Barry Gutierrez, kwentuhan lang naman, walang politika. Neck mo, Barry Gutierrez. O sabi ni Trillanes, somebody is lying to cover up. Galit na galit si Trillanes, mga kababayan. Kasi he felt betrayed. Talaga naman, ikaw ba naman itago ni Lenny? Ayaw ngang ipaalam sa LP, kaso may nagsumbong. Hello, Edsel Lagman, magkikita po. FYI lang, makikipagkita po si Mama Pinks kay Pusit. Ayun. Tila hindi nagustuhan ng dating senador at kandidatong mayor ng Caloocan na si Antonio Trillanes ang balita ng pagtungo ni Pusit sa bahay ni Mama Pinks. Ayan.
ang pagkikita ni Sara at Lenny ay hindi spontaneous. Correct. May namagitan sa kanila na hindi hihindian ni Lenny. Ayun. Baka naman, Senator Trillanes, baka naman may dalang attache case. Ano laman ng attache case, Tokis? Durian, kayo naman. With kasamang mangga. Bakit? Kasi mangga gamit. Ano yung durian? Ay ang baho ng ugali eh. Di ba? Walang spontaneity kay Sara. Correct. Planado lahat ang pamumulitika ng mga Duterte. Huling-huli ni Trillanes ang mga Duterte, mga kababayan. Control freaks sila. Ayaw na ayaw nila ng sablay. Kahit nga ang drama niya sa house ay contrived. Correct. Correct. Halatado mga kababayan. Prepared ang speech. Tignan nyo si Gloria. In defense of Pusit, merong agad nakahandang mga na-research na artikulo. Di ba? Tama yan. Control freak ang mga Duterte. Ayaw nilang sasablay at papalpak sila. Ni-reshare naman ito ni Trillanes, Aniya, I agree. Based on our info, the visit was arranged and well coordinated a few days ago. Somebody is lying to cover up the political blunder of meeting Sara. Sino pa po ba ang magsisinungaling? Malamang yung kampo ni Mama Pink. Sabi nga ng scooper ayaw niyang magbaback out na siya nung nalaman niyang nag-leak sa kampo ng mga LP. Kaso biglang dumating si Pusit. Hello! Wala na. Nandun na siya sa pintuan Ano pang magagawa ni Mama Pink? Ayan. Tama si Trillanes. Talagang planado kasi naglinis pa nga, sabi ng scooper. Naglinis pa. Ganito kasimple yan. Pumunta si Sara kay BP Lenny kasi Sara understand the positive optics for her. Alam ni BP Lenny yung agenda na yan at yet she agreed to be part of anyway. Yan na ang mali na kino-call out ko. Correct, Lenny. Huwag kang paloko. Huwag kang paloko sa animal na ito. Kaya, Barry Gutierrez, anong masasabi mo? Sino nagsisinungaling? Huling-huli kayo ni Antonio Trillanes, Hoy, dating militar yan, malakas ang info niyan, ang intel niyan. No? Hindi lang intel ang alam niyan, chismis din. Ito po yung mga reaction ng mga netizens sa post ni Trillanes, At least when Sara asked for a photo with BP doing a hand on heart post, she declined. Buti naman. I think Trillanes very much understand the positive optics for him by taking a swipe at Lenny at every chance he gets. Yan. Mga reaction yan, Yan, nagkokontrahan na sila mga kababayan. Ang sarap nito. Dahil hindi tayo kasali dito. Ang sarap pagtripan nitong mga Duterteng Dilawan at Mama Pengs. Naku, ano kayang sasabihin dyan ni Hontiveros? Siyang, ngayon tinuturing na leader ng opposition. Ay, nako, dinedepensahan po ng mga Bicolano si Lenny. Alam nyo, hindi lang si Pusit ang dumalaw kay Mama Pengs. Sino? Si Budots. Di ba? Si Budots at may isa pa At si Benhar Abalos. Si Budots pinroclaim ng magre-re-election ng lakas CMD. Si Abalos, alam na this. Siyempre, baka meron din silang dalang attache case. Mga Mama Pengs. Mga Pengs. I can't believe it. No? Kakampi nyo na pala ang Duterte. Wag na kayong magdepensa. Yung Mama Peng ninyo, kumampi na kay Duterte. Planado pala lahat. Wag na kayong magsinungaling. Huling-huli kayo ni Trillanes. Di ba? Kayo po, mga kababayan, ang masasabi nyo dyan sa akin? Wapakels. Pagtatawanan ko lang sila. Di ba? Bibirahin lang natin sila kasi mukha silang mga angat-tanga. Biruin mo, binalaura ka, 6 na taong kang binaboy ang pagkatao mo, pati asawa mo, anak mo dinamay. Tapos sinabi lang pwede ba tayong magkita?
Bakit? Kasi wala na ako kay Bongbong. Eh di ba ikaw yung fierce competitor niya? Alam ko meron ka ring 15 million votes. Ano, gusto mo magdala ako ng attache case? Sabi ni Lenlen, putik, oo. Hindi yata nagawa sa akin to ng mga LP. Sige, 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 sige. Isikreto ko na lang. Tapos sabay tawag kay Barry Gutierrez. Oy, Barry ha, ganito ang gawin mo, sabihin mo ha. Kunwari, sisihin natin si Tamilmi, bigla na lang nagpakita, aaten ng festival ha. Kunwari, ganun. Ha? Oo, kumbaga ano lang, beso-beso lang kami. Kaso, may mga marites at nandyan si Trillanes. Huling-huli kayo. Oy, mga pengs, ano na? Felt betrayed din ba kayo ng mama pengs nyo? Itinatago niya pa sa partido ng Liberal Party. Oy, halata. Yan na po, nagkampihan na po ang pengs at mga Dutards. Congratulations sa inyo ha. Kami namang mga supporter ng Marcos, wapakels, bahala kayo sa buhay nyo. O good luck po sa inyo ha. Oo. Sana hindi kayo sabay-sabay mapunta sa sewer. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.